Opo, mapagpalang Diyos, mamanan sa pangalan ng pinakamamarapay ng Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo, marapay noon, na muli mo kami binigyan ng kalakasan, kalusugan, upang kami po ay makapag-overnight, marapay noon, sa aming pagbabantay ng aming kanya-kanyang kaligtasan, marapay noon. Maraming po salamat, marapay noon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi ng aming pagsamba sa iyo, marapay noon. Aming pagpupuri ng joyful and solemn, salamat po marapay sa pagkilos mo, sa aming kalagitnaan, sa mga patuto na mga kapatiran, sa mga awiting papuri na inalay nila, mahal na Panginoon. Salamat po sa awitin ng choir, sa pagbibigay, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mahal na Panginoon, ang mensahe ng kaligtasan, pagpalayamot lang yung sanamang lingkod, mahal na Panginoon, wala pong magagawa sa kanakin. Sa panguna at pangkalahat ng panalangin namin, mahal na Pastor, Evangelist Willis Almeida, Father, there is Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Please, dear Jesus, open your minds and understanding, beloved brethren, especially the new ones, O Lord God, beloved viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God, impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. I need more power and anointing, O Lord God. Thou shalt not be the hindrances. I command you to cast out from us. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamarapay Jesus. Salamat sa ating marapay noon sa panibagong buhay ng at kalakasan nating taglay. Yan ay lagi nating dapat nasa ating puso. Hallelujah. Na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen. Hallelujah. Kaya itong ating pag-overnight prayer, ito, hallelujah, ang patnubay at gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin na nandito. Hallelujah. Yan ang ating dapat laging pasasalamatan. Yung meron tayong time na tayo ay nakakadalo sa ating manaragwain. Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay, hallelujah, nandyan ang mga kapatiran natin sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng ibang nagpapatuto, dati mainit ako. Talagang grabe, walang absent. Dati, lagi akong dumadalo. Mainit. Hinahanap lagi yung gawain. Pero tingnan nyo, nung lumamig na yung palamig, sila mismo nagsasabi, hindi na mainit. Kundi nalalamig na. Eh, hindi lahat ng pagkakataon ay laging nasa iyo. Sabi nga ng iba dati matapat ako nagbibigay. Bigay lang ng bigay. Hindi iniisip kung ano yung kanang naibibigay. Basta ibinabalik yung para sa mahal na Panginoon. Nung nanlamig, nagkaroon ng question. Oo nga, bakit ako nagbibigay ng Miyerkules? Nagbibigay pa ng Bible study. Nagbibigay pa ng Biyernes. Nagbibigay pa ng Linggo. Nung mainit, hindi nagko-question sa pagbibigay. Hindi nagko-question sa pagdalo. Nung lumamig na, hindi ba pwede Linggo na lang ako magbibigay? Okay naman yan. Wala namang problema yan. Basta't yung ikapo, ibalik mo sa mahal na Panginoon dahil pera ng Diyos yun. Hindi natin pera yan. Kung ba yun, pinagkatiwala lang ng mahal na Panginoon sa atin, di ba natin alam, ang kalakasan natin nagmumula sa mahal na Panginoon. Ang buhay at hininga natin nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nasa atin ay galing sa mahal na Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, kung alam mo na ang salita ng Diyos. Kaso yung iba, hindi alam ang salita ng Diyos at pati mga kapatiran na apektuhan kasi nga nakakausap nila yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi nga na ating malapastor, ating beloved Mama Dear, pag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, patuloy kang magpakainit.
At yung mga malalamig, tumabi kayo sa mga maiinit para matanggap niyo yung kainitan ng iyong kapwa mananampalataya. Yung iba, napupuspos sa gawain. Tapos iba natin mga kapatid, nagkukwento-kwentuhan lang. Hindi makapagtaas ang kamay. Yung iba, nakaluhod na sa ating gawain. Yung iba, palakad-lakad pa rin. Kaya grabe talaga. Kaya darating ang panahon, nasabi nga natin, merong magkukontrol. Alam natin, kapag tayo nasa gawain na naman ng Panginoon, dapat kontrolado na tayo ng Diyos. Pag nasa gawain na tayo. Dahil ang ating pinuntahan sa gawain upang sumamba at magpuri at maglingkod sa Diyos. Kaso, kahit na nasa gawain na tayo, minsan lahat naapektuhan. Hinahanap yung kanilang mga katabi, yung mga mahilig magkwentuhan. Hinahanap yung kanilang kaibigan na merong ibibigay sa kanila. Baka meron silang pasalubong. Hindi bali kung galing sa abroad, okay lang. Kung galing sa malayong lugar, okay lang. Kaya minsan hinahanap nila yung kanilang kasama na maglilibre sa kanila para kakain muna sa labas. Ang minsan sinasabi, matagal pa yung ating gawain, mahaba yung ating gawain. Ano pa lang yan eh? Singing pa lang. Ano yan? Joyful pa lang. 1 oras yan. Solemn, 1 oras din. Tapos pagdating sa patotoo, ang kinu-question ka, mahaba magpatotoo yan. Talagang gusto niya lahat ipapatotoo. Wala kang magagawa eh. Yun ang kabutihan ng Diyos na natanggap niya eh. Kaya nga tayo'y open book. Tapos yung iba naman, ako, pag sinabi, mahaba mag-preach yan. From Genesis to Revelation. Yung iba, meron 20 minutes, 30 minutes, ayan, 1 oras mahigit yan. Mahaba. Marami nga tayong pagkukulang sa Diyos eh. Kaya kailangan punuan natin. Sa isang araw, ito, merong 24 hours. I-divide mo sa 3. Di bawat isa, 8. Dapat ang ibibigay mong oras pag Miyerkules, 8 hours. Pag Biyernes, overnight prayers, dapat ang ibibigay mo sa Malapainon, another 8 hours. Pag Linggo, another 8 hours. O kaya Wednesday, Friday, and Sunday, nakaka 24 hours ka. Dahil yun ang ating gawain. Wednesday, Friday and Sunday. Ibang mga kapatiran, gusto nila ang Diyos ang magbibigay lagi sa kanila. Gusto nila tanggap lang ng tanggap. Kasi yan nga yung ating laging nasa laman ng ating kaisipan. Ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay pag-ibig. Wala namang problema yan dahil lahat yan nasa Biblia eh. Pero sa atin, pero ang bawat Kristiyano, may hiningi ang Diyos. Anong sabi? Paglingkuran mo ang Diyos ang buong lakas mo. Di buong lakas. Paglingkuran mo ang yung Diyos ng buong isip. Di lahat ng oras, lakas, isip, nakapokus sa Malapainon. Oras. Yung 8 hours lang ting gawain. Yung sobra dyan, sa'yo na. Dahil yan ay nabilang mo na. Kaya sabi, paglingkuran mo ang Diyos ang buong lakas. Di pag nasa gawain ka, ibigay mo ang buong lakas mo sa Diyos. Pag nasa banal na gawain ka, buong pag-iisip, di isipin mong lahat ng mga kabutihan ng Diyos.
Kaya kahit na maaba yung patotoo mo, para naman sa mahal na Panginoon. Mahaba yung ating pagpupuri, joyful sole, meron pa tayong mga choir. Tapos meron mga nagpapatotoo na makapatiran, iniiklian yung patotoo para makapag-alay ng awiting papuri. Bahagi ng paglilingkod niyan sa Diyos. So pagbibigay, yan. Siyempre, pagka napuspos ka ng Espiritu ng Diyos, lahat ng bagay na nasa banal na pulpito na nadidinig mo ay para sa kabutihan mo at para sa Diyos. Mensahe ng mahal na Panginoon. Yung 8 hours ng Wednesday, absent ka. Yung 8 hours ng Friday, absent ka. Yung 8 hours ng Linggo, gusto mo iklian lang. Di maraming na tayong pagkukulang sa Diyos. Iba yung nagpupuri tayo sa ating bahay. Dahil yun ay personal na devotion mo sa mahal na Panginoon. Nagpupuri ka sa bahay. Sabi nga ni ibang mga kapatid kahit na naglalaba ako, nagpupuri ako. Naglalaba ka. Yung iba, nagpa-plancha ako, nagpupuri ako eh. Kaya yung iba, nagpa-plancha, pagtaas sa kamay, sunog na pala yung pinaplancha. Kasi nagpupuri nga eh. Nagluluto ako. Nagluluto. Napuspos. Yung niluluto, naamoy niya, sunog na. Personal na debosyon. Pag may ginagawa ka, huwag mong idadamay. Pag nagluluto ka, asikasin mo muna magluto, tapusin mo, bago ka magpuri. Pag naglalaba ka, tapusin mo munang maglaba, bago ka magpuri. Pag natapos mo na maglaba, magsampay ka na, tapos tsaka ka magpuri. Ang sasabihin, pagod na ako. Sinasama talaga. Yung iba nagtatrabaho. Maganda yun. Nagtatrabaho ka, nagpupuri ka. Kaya minsan, sinasabi nga ng bawat kapatiran natin, masarap maglingkod sa Diyos. Kung hindi pa naman masarap maglingkod sa Diyos dadalhin ka ba ng Diyos dito sa ating gawain? Dadalhin ba tayo ng mahal na Panginoon? Sa kanyang banal na gawain para sumamba sa kanya, buong panahon natin, ibibigay natin sa Diyos. Kulang pa nga. Lagi tayong may utang sa Diyos. Ang gusto ng ibang kapatiran, uutangan ng Diyos. Mahal na Panginoon, dumadalo naman ako ba't di ako pinagpapala? Mahal na Panginoon, nagpupuri naman ako, ba't di ako pinagpapala? Mahal na Panginoon, buong panahon ko, binibigay ko na sa iyo, ba't di pa rin ako pinagpapala? Nagbabasa ako ng Biblia, nag-aayuno ako. Bakit ngayon, di pa rin ako pinagpapala? Huwag mong questionin ng Diyos, sarili mong questionin mo. Ibibigay ng Diyos ang pagpapala, maghintay ka lang. Kaya nga, ang sinasabi ng ating parents in the Lord, pag hindi mo pa natanggap ang pagpapala, no. Baka hindi pa oras. Wala pang oras para matanggap mo ang pagpapala, no. Pag sumagot mo naman na pa yun, wait, maghintay ka talaga. Kaya huwag mong bilangin nyo, dumadalo na nga ako, hindi na nga ako nag-absent. Nag-absent na nga ako sa trabaho ko. Baliktad, Nag-absent na nga ako sa trabaho ko, basta makadalo yung iba ngayon, baliktad na. Nag-absent na nga ako sa gawain para makapagtrabaho. Baliktad na. Yung dati wala akong trabaho, masipag, mag-attend. Walang absent. Sabi nga nila, ang Diyos nagpo-provide ng aming pamasahe. Kahit na nag-absent, nagpo-provide talaga ang Panginoon ng pamasahe. May naiipo, nagbibigay.
Ngayon, nagtatrabaho, pagod na sa katawan ng pagtatrabaho, hindi pa nakakadalo, hindi pa rin nagbibigay. Aba, ibang usapan na yan. Oh. Kaya pag nadinig ang pangangaral sa pulpito na masakit, naku, para sa akin yan. Pag matamis, oy, maganda yan. Pag matabang, kulang ang pinangaral. Gusto niya dagdagan. Pag humaba, nako, may gagawin pa ako. Kailangan makauwi na. Oh. Kaya ang panahon natin, talaga nagbagong bigla. Tama talaga yung climate change. Yung klima nagbago. Pati makapatiran, nagkaroon na rin ng pagbabago. Naapektuhan ng climate change. Weather change. Ayan. Dati, sa atin, sabi nga wala yan. Kahit na mainit. Kahit na bumabagyo. Kahit walang pamasahe. Lagi akong dadalo. Ngayon, nagbago. May pamasahe na. May sasakyan na. Di dumadalo. May pagpapala na. Provided na naman pa yung lahat ng pangangailangan. Hindi dumadalo. Ewan ko kung anong mangyayari. Kaya nga sabi ng Lucas, tignan nyo. Ito, baka mangyayari talaga. Lucas 22, 31. Baka magaya tayo kay Simon. Simon, Simon, narito. Hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Kaya hindi masama ang pangalan mong Simon. Hindi masama. Kapangalan natin si Simon. Meron tayo kanya-kanyang pangalan. Pag nanlalamig ka natin, hindi ka na nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Ayan. Narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Ayan. Kaya minsan sa ating mga Kristiyano, nung mainit pa tayo, para tayong katulad ng bigas, inuugasan. Yung bigas na nasa kaldero, inuugasan. Dahil marami tayong dumi-dumi, at yung bigas na lulutuin mo, inugasan mo, lulutang talaga yung mga dumi-dumi. Hindi yung dumi ang luluto mo, kundi yung bigas. Tatapo mo yung dumi-dumi, dahil dumi nga eh. Yung pinagugasan ng bigas, tatapo mo rin. Dahil medyo may kasamang dumi. Lalo na pag dumi ng ipis, dumi ng daga, ay kailangan talaga maalis yan. Kahit anong klaseng dumi, nandun. Alisin mo. Tapos tapo mo yung tubig, matitira yung bigas. O lalagyan mo ng tubig another. Yan. Pagluto mo, kailangan maayos ang luto para masarap kainin. Pag nasobra ng tubig, isa na lang ang solusyon. Lagyan mo na kagad ng kokwa para champurado na. Pag nasobra ng tubig, maganda yan. Mag-iwang ka kagad ng luya, bawang, tapos aluwang mo ng chicharon. Sarap yun. Ano na yun? Lugaw. Maglaga ka pa ng itlog. Yan sarap. Kanin na nga lulutuin, biglang nadagdagan ng ricado. Sa paglilingkod sa Diyos, tayo mismo niluluto na ng Diyos sa uling panahon na ito. Kaya kung ang mga Kristiyano palamig-lamig, nako, mahirap. Baka ikaw ay hindi masama
sa mainam na pagluluto ng Diyos. Pag lamig-lamig ka, ewan ko kung anong mangyayari sa iyo. Di ba rin mainit ka na naglilingkod sa Diyos? Pag ikaw ay mainit, siguradong malapit ka sa Diyos. Merong kagad tulong ang Diyos. Yan ang ating tatandaan. Pag mainit tayo na naglilingkod sa Diyos, merong kagad tulong ang Diyos. Kaya pagtaas mo ng kamay, malapay, no, pagalingin mo ako. Then malapit ka, nandiyan kagad ang tulong ng Diyos. Malapay, no, pagpalain mo ako, malapay, no, ibigay mo ng aking pangangailangan. Dahil mainit ka, nandiyan kagad ang tugon ng Diyos. Pero pag palamig-lamig ka na, nako, baka ang laging sagot ng Diyos sa'yo, no, no, no. Wait. Baka hindi na darating sa iyo, yes. Kaya pag ikaw ay sinagot na ng mahal na Panginoon, na hindi ka pa karapat-dapat sa pagpapala, magpakainit ka. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Pag sinabi na mahal na Panginoon, wait, magpakainit ka pa rin. Patuloy kang dumalo. Gawin mo ang kalooban ng Diyos dahil darating isang araw ang isasagot na sa'yo ng Diyos. Yes! Yes! Amen! Dahil nasusunod mo ang kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, dito naman tayo sa Lucas ulit. Bawat anak ng Diyos, kinakausap na ng mahal na Panginoon sa panahon natin ngayon. Huwag tayo magpabaya. Lucas 12, 21, 23, 34. Lucas 12. Sa mga may Biblia, magbukas kayo ng inyong mga Biblia. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas 12, talata po'y 22, 23 at 21, 23 hanggang 24. dito po sa 21, 23 at hanggang 34. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Hallelujah. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano ang iyong kakanin. Hallelujah. Kahit sa inyong katawan kung ano ang iyong daramtin, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Amen. Wariin niyo ang mga uwak na hindi sila nanganghasik ni nagsisigapas man, na walang bangan ni kamaligman, at sila'y pinakakain ng Diyos. Gayon ang gaano ang kahigitan ng kahalaga ninyo kaysa mga ibon. Hallelujah. At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Amen. Kung hindi nga ninyo magawa kahit ang lalumang maliit, bakit mga babalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay? Hallelujah. Wariin ninyo ang mga liryo, kung paano silang nagsisilaki, hindi nagpapagal o nangagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Salomon man sa buong kalulati niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinaparamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, gaano pa kaya kayo na di niya mapaparamtan o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Hallelujah. At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin, o huwag naman kayo'y mapaggalinglangan pag-iisip, sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang
pinaghahanap ng mga bansa sa sanlibutan, datapwat, talastas ng inyong ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian Amen. at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibibigay ang kaharian. Amen. Ipagbili ninyo ang iyong mga tinatangkilik at kayo'y mga glimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tangan, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan ay doroon naman ang iyong puso. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo ang salita ng Diyos. Ating nababasa na ating dapat uunawain. Dahil yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Yung binanggit ko kanina, pagkain ng ating pisikal na katawan. Yan. Lulutuin mo yung kanin, aalisin mo yung mga dumi para masarap kainin. Pag sumobra ang tubig, makakain mo pa rin. Lagyan mo ng kokwa o gawin mong lugaw. Kaya nga minsan, pag nasobran ako ng pagluluto ng kanin, iniisip ko, sana may asukal. Kaso hindi naman pwede pala ngayon yun. Pag nasobra ng asukal, sabi nga, baka magka-diabetes ka naman. Pag matabang, makakain mo pa rin. Yan ay para sa ating pisikal. Paano pagsalita ng Diyos? Tingnan nyo. Kaya ang tugon ng Diyos sa atin, pag hindi pa ibibigay ang pagpapala, no! Huwag kang mag-apura. Pag hindi pa ibibigay ng malabay ang pagpapala ang kanyang biyaya, wait! Hintay mo yung tamang oras, panahon. Patuloy kang magsikap na maglingkod sa Diyos. Dahil pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, ang isasagot sa ng Diyos, yes! Pagpapalain na kita, mahal kong anak, dahil nakasunod ka na sa utos ko. Ganon sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yung ikaw ay nagtanim ngayon, gusto mo bukas anihin mo kagad. Hindi. Kailangan magtanim ka, diligan mo, alagaan mo yan. Para pag lumaki yan, malalaman mo, ay, yung pagod ko, ngayon, makakain ko na. Katulad nga yung mga nagtatanim ng mais, tingnan nyo, pag mainit, pag nasobra ng init, natutuyo. Ang lupa, pati yung tanim nila na mais at tutuyo. Kailangan diligan nila, alagaan nila ng tubig, dilig. Ilang buwan nila hintayin? 3 months yata o 4 months? Tapos doon na lang na maaani yung tinanim nilang mais. Yung bigas, ganun din. Unang-una, bubungkalin yung lupa, aararuin, tutubigan, hintayin nila na uulan, para pagtanim nila ng palay, maganda ang tubo. Hihintay na naman another 3 months bago mag-harvest. Kaya ang bawat tinatanim natin ay merong tiyak na maaani. Sa paglilingkod sa Diyos, tignan nyo, mga kapatiran natin, apektado na. Yung iba tinamad ng dumalo, tinamad ng maglingkod sa Diyos. Ayan, nandyan, nabasa natin. Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Maraming Kristiyano ang iniisip yung para sa kanya na lang. Yung para sa kanya.
Dahil sa kanyang puso't kaisipan, anak na ako ng Diyos, di ako pababayaan ng Diyos. Nagpapakayaman ng iba. Pag dinugtungan mo ng basa yan hanggang sa 34, malalaman mo na hindi lahat ng kayamanan, hindi lahat ng ari-arian nandito sa lupa ay para sa iyo. Kaya nung sabi dyan, no, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Iba, trabaho ng trabaho para may makain. Trabaho ng trabaho para makabili ng cellphone. Trabaho ng trabaho para makabili ng magandang sapatos. Magandang damit. Maisusuot mo lahat, mabibili mo ang lahat. Pero pag ang buhay mo'y tuldukan na, sayang ang pagod mo. Sayang ang lahat. Nagpundar ng bahay, nagpundar ng malaking tahanan. Dadating isang araw, sayang ng lahat. Tingnan niyo yung nangyaring earthquake sa Taiwan. Sa isang saglit, nangatakot ang mga tao doon. Imagine, mayanig ang kanilang lugar ng 7.4, 7.5, kung anong intensity ang tumama sa kanila. Hanggang ngayon, nag-aftershock. Andon, marami ng buhay ang nangamatay. Marami ng mga nasaktan sa isang iglap na hindi nila alam na mangyayari ang hindi inaasahan. Sa atin, sa Pilipinas, meron na dating warning. Hindi super earthquake, kundi grabe talagang earthquake to ang mangyayari. Pag pinahintulutan ng mahal na Panginoon, kung meron super typhoon, baka sobrang pagiging super earthquake nitong darating. Sabi nga big one. Yung one, biglang lumaki. Grabe. Kaya ang pinsala, binibilang kagad nila ang maapektuhan. Ang pinsala, binibilang kagad. Ang mga building na babaksak, tignan nyo, sa ating kamay nilaan, iba't ibang lugar, puro build. Maganda. Nagkaroon ng mga tulay, maganda. Nagkaroon ng mga daan, maganda. Puro maganda. Hindi kagad naisip kung ano magiging resulta. Tingnan nyo, yung mga dating taniman ng palay, wala na, tinambakan na, ginawa ng kalsada. Para mapabilis ang transportasyon. Tama naman yan. Maganda yan. Pero yung impact nito, ewan ko kung paano at hindi na pag-aralan. Ngayon, mainit. Okay yan. Mainit, pwede kang magpayong pag mainit. Pag meron kang bahay, pwede mong palagyan ng aircon. Maganda. Ako nga isang beses ito yung warning. Natulog ako dun sa taas, sa second floor, ng aming nagdadausa ng Jesus Miracle Hour Facebook Live program. Nagtaka ako, bakit? Hindi ako makababa. Nagulat ako, ang buong paligid namin naging tubig. Kaya ito yung warning. Hindi ako makababa. Bigla ako nagising. Uy, sabi ko, ano nangyari? Bakit puro tubig na tong buong paligid namin? Nagginip pala ako. Hindi ko, warning ito. Kaya sabi ko, buti lang meron kaming naging second floor. Nag-warning ang mahal na Panginoon. Kung ito'y pahintulutan, ay praise the Lord. Nagpaalala na kagad ako. Sabi ko, bakit nagkaganon? Nanaginip pala ako, pero pagbaba ko, sabi ko, panaginip lang pala. Inanap ko yung mga pamilya ko.
Munta ko sa kwarto. Mga anak ko, tinawag ko. Sabi ko, nanaginip ako na ano. Hindi magandang panaginip. Nagbaha. O bakit ko nasabi? Tignan nyo, nag-earthquake sa Taiwan. Ang pangamba ng mga ano natin, magkaroon ng tsunami. Nangamba sila, layo ng Taiwan. Hindi ko alam kung how many hours yan eh. Ang travel sa ere. Oh. Bakit? Nagyanig nga eh. Naglindol nga doon eh. Natakot sila, baka magkaroon ng kagad ng tsunami. O yung tubig doon, nako, papasok para sa Pilipinas. Kaya nakakatakot ito, warning na ito. Kung paano ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, sabi nga ng Mateo 24, makakadinig tayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan. Sa ibang mga bansa hanggang ngayon, di pa natatapos yung gera ng Russia at ng Ukraine. Oh, dito sa Pilipinas, ayan, biglang sumiklab ang kaguluhan dyan sa Santa Maria at sa Abra. MPA versus militar. Ako'y nagtataka, tumanda na ako ng ganito. Yung mga inabot na mga MPA, nagkandamatay na yung mga MPA commander, nagkamatay na yung mga leader nila, wala naman naging pangyayari sa kanilang pinaglalaban. Hanggang ngayon, mga MPA pa lang, kaya tama, no permanent address. Wala talaga silang pirning mga lugar. Oh. Paano na yan? Hindi ba kung NFA, National Food Authority, kailangan natin yan, bigas. Grabe. Ang tagal na pinaglalaban ng kalayaan hanggang ngayon, nagkandamatay na ang mga leader, ang mga kasama. Wala pa rin natanggap na kalayaan. Ang pinagtataka ko, Pilipino sa Pilipino, nagpapatayan, nag-aaway. Grabe talaga. Kaya mahirap. Bagay, walang problema yan. Dahil sa pamilya ngayon, nag-aaway yung magkakapatid eh. Hindi mabigyan ng pagkain, aawayin yung kapatid. Hindi mabigyan ng pera, aawayin yung kuya, aawayin yung bunso. Mag-aaway. Hindi mo alam talaga, no? Kung anong sitwasyon. Oh, minsan mag-asawa, gaaway. Sabi nila, till death do us part. I love you, sweetheart. I love you, honey. Ganun ang namumutawi sa bibig ng mga nag-aasawa. Oh. Bakit? Pag inistorbo ni Satanas, wala na. Nag-iisip kagad, nagkaroon kagad ng second thought. Oh, baka hindi mo na ako mahal. Baka meron ka ng ibang tinitignan. Ganon kagad ang second thought na ipapasok ang demonyo. Oh? Eh minsan sa ating mga kapatiran, o pinayaman na tayo, pinagpala na tayo, hindi lagi yan, tandaan nyo. Hindi lagi yan. Kaya nga ako sinasabi ko, iniisip ko na lang, ayoko nag-iisip na tumatanda ako. Ayoko. Nagkakaedad lang. Sabi nga nila yung kalabaw hindi tumatanda. O di yung kalabaw, nagtatrabaho, pero ngayon wala na akong makitang kalabaw. Wala na. Ewan ko sa nagpunta ng mga kalabaw. Di na nagtatrabaho sa bukid. Bakit? Napalitan eh. Napalitan na ng mga ginagamit na mga heavy duty. Heavy duty. Pag nasira, heavy gastos. Wala palang pyesa. Wala palang pang-repair. Kaya, hindi heavy duty. Heavy gastos. Maganda lang sa una, gagamitin. Nakakatuwa nga naman gamitin.
Pag nasira, ayan, junk shop. Pero yung kalabaw, hanggang sa tumatanda siya, dumalakas siya. Grabe. Dapat yun ang iniisip ng mga minamahal natin mga kababayan. Kaya nung nakita ko, biglang na-plus sa GMA, yung balita sa Taiwan, naku, sabi ko, grabe, delikado ito. Hindi na nyo, dun sa Taiwan, ha? Earthquake, biglang na naginip ako, nagbaha. Sabi ko, uy, grabe ito, ha? Tapos pala yung balita para na tsunami. Baka sakaling mangyari. Kung mangyayari, pinaintulutan ng Diyos. Dati ko nang nabanggit. Kaya yung mga mabababang lugar, mag-ingat na. Kung ang bahay mo, nandyan, sa flooring na mismo, gawin mo, maganda ka na ng solbabida. Maganda ka na. Maganda ka na ng mga styro. Para kung may anak ka, itali mo dun sa styro, hindi lulubog. Kung may mga container ka, ipunin mo na. Itali mo, yung dapat mong itatali. Yung bahay mo na mababa, yan ay senyales. Pag nangyari ito, may warning na sila. Kaya sabi nga, magkakaroon ng super earthquake sa Pilipinas. Kaya ibang mga bansa ngayon, natatakot na rin. Kaya dapat sa ating mga nandyan sa nanunungkulan, hanggat maaari, dapat wala ng mga building na ipatatayo pa. Wala ng building dapat na malalaki, matataas. Kahit na ikaw ay ordinaryong tao na mayroong pera, wag yan ang pag-ipunan mo. Dahil pagbaksak niyan, sinasabi nga ng Mateo 24, walang bato na nakapatong sa kapwa bato na hindi babaksak. Kaya unti-unti na nangyayari ang salita ng Diyos. Bawat salita ng Diyos ay totoo dahil Diyos ang nagsalita. Hindi tao ang nagsalita. Kaya ngayon iba natin mga kababayan, salita lang ng tao yan. Kasi Biblia sinulat nga naman ng tao. Yung tao na ginamit ng Diyos, kinasiyan niya ng kanyang banal na kapangyarihan para maisulat sa Biblia, naging Holy Bible, para lahat ng ating mga kababayan, pag naniwala sa salita ng Diyos, maliligtas ka dahil ang Diyos mismo ang nangungusap, nagsasalita, na kapag naniwala ka at naglingkod sa Diyos, maliligtas ka. Diyos mismo nagsabi niyan. Ipinapangaral na ating mga pastor. Pinapangaral na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ating mga pastor Evangelist Willis Rada Almeda, the end-time prophet of a loving God. Ngayon mga beloved Almeda children, mga beloved ministers, kami na mga manggagawa, salamat sa ating mga Panginoon. Ipinapangaral ang salita ng Diyos na mayroong preba at ebidensya, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Kaya kapag ikaw ay naniwala sa kapangyarihan ng Diyos, ikaw mismong makikinabang. Amen? Gagaling ka dahil ang Diyos ay nagpapagaling. By my stripes, you are healed, sabi ng mahal na Panginoon. At sa aking maglilingkod sa Diyos, tatanggap ko yan. Aking karamdaman. Sabi ng doktor dyan sa Chinese General Hospital, bata pa ako noon. At the age of 18, sabi ng doktor, hanggang 1980 lang ay tatagal ng aking buhay. I was born 1960. Di ko hanggang 1980 lang ako, 20 years old lang ako. Eh nakilala ko malapit 1978. May sakit ako. No? Bumibili ako ng gamot dahil wala pa akong panahon na maglingkod sa Diyos. Punta ako sa Mercury Drugs, kung saan mga drugstore na makakabili ako ng gamot. Kaya pala sabi ng doktor, ito inumin mo sa umaga. Para yung karamdaman mo, hindi mo mararamdaman sa umaga. Ito inumin mo sa tanghali. Para yung karamdaman mo, hindi mo nga naman mararamdaman sa tanghali.
dahil uminom ka ng gamot. Ito inimin mo sa gabi. Para pagdating ng gabi, hindi mo nga naman mararamdaman yung sakit mo. Ang galing, no? 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi. Pag hindi ako nakainom ng gamot, ayan, sasakit ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Dahil wala ako ininom na gamot eh. Takbo sa ospital. Takbo na naman. Dok, bakit ganun? Hindi gumagaling yung sakit ko. Sasabihin ka agad, ininom niyo ba yung gamot? Opo, ininom ko. Ba't di ako gumagaling? Tataasan natin ang dosage ng gamot mo. Tataasan natin ang gastos. Totoo. Wala rin nangyari. Salamat sa mahal na Panginoon. Magmula ako'y nakadalo at pinagpray na ating mahal na Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeida. Panalangin ng taong matuwid, pinakinggan ng Diyos. Magmula noong 1980, ang aking sakit, di na bumalik. Yung taning ng doktor na 1980 lang itatagal ng buhay ko, ngayon 2024 na. Salamat sa Diyos! Amen! Dinugtungan ng Diyos ang aking buhay. Oh. Hindi ako naglingkod sa Diyos. Meron ba ako may papatotoo sa inyo? Kaya nga minsan sinasabi natin, kahit mahabang oras ang paglilingkod mo sa Diyos, kulang pa rin yan. Kahit na ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, tumadalo ka, nagpupuri, nag-aayuno, kulang pa rin yan. Then sabi ng banal na kasulatan, ibigin natin ang Diyos ng buong lakas. Ibigin natin ang Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang nakakagawa lang yan, yung talaga nagpapahalaga sa kanyang kaligtasan. Everybody say, praise the Lord! Pag pinapahalagan mong kaligtasan mo, magagawa mo yan. Dahil ayaw mo sa impyerno, gusto mo sa langit. Everybody say, praise the Lord! Ngayon, iba natin mga kapatiran, mamimili na kayo. Gusto nyo sa langit, magpakainit kayo. Amen! Yung iba, gusto na sa impyerno, magpakalamig-lamig-lamig kayo. Dahil ang impyerno, talagang mainit yan. Uod at apoy, hindi na mamatay. Imagine, dito nga nararamdaman natin pag mainit, kailangan natin magpayong para yung ulo natin hindi mainitan. Pag nainitan tayo, pagod tayo sa trabaho, kailangan natin mag-electric fan. Naka-electric fan ka na. Minsan gusto mo pang maghubad. Dahil mainit. Sa kwarto, pag mainit, sasabihin ka agad, ay, palagyan ko ng aircon itong kwarto ko. Nararamdaman mo yung init, ha? Yung impyerno, Biblia nagsasabi, hindi na mamatay ang uod at apoy. Grabe. Kayo mga kapatiran, nako, ewan ko anong mangyayari sa inyo. Yung sinasabi natin, magpakainit kayo, hindi nyo ginagawa, hindi nyo sinusunod. Ang impyerno, hindi lumalamig. Uod at apoy, nandoon. Si Satanas, tuwan-tuwa sa mga iniintay niya na itatapon sa impyerno. Pero ang Diyos nalulungkot kapag ang mga Kristiyano hindi na nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nandito tayo, nagpupuyat, nagpupuri, dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kaligtasan. Everybody say, praise the Lord! Kaya ano sabi rito sa Marcos 12, versikulo 27, 28 hanggang 30. Basa. Marcos 12 hanggang 34. Pakibasa na yan. Dito po sa aklat ng Marcos 12, talata po'y
27 27, patuloy ang hanggang basa. 34. Hanggang 34. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y kakamuling lubha. At lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig ng kanilang pagtatalo. At palibhasay nalalamangan mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. Nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoong ay iisa. Amen. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Hallelujah. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa, at wala nang ibang liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa, at ng buong lakas, ay ibigin ang kapwa niya na gaya ng kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin ng mga hain. Hallelujah. 34. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At walang tao, pagkatapos noon, na nangahas na tumanong pa sa kanya ng mga anumang tanong. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo. Kapag ang mga anak ng Diyos matatalino, ay talagang susunod na lang. Amen. Hindi ka sasagot para ikaw ay makipag-debate. Hindi ka sasagot para ikaw ay magmarunong. Diyos ang nakakaalam. Ano sabi niyan? Sa 30, sa 29, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Oh. Kaya talagang iisa lang ang Diyos, hindi maraming Diyos. Amen! Sumunod. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Everybody say, praise the Lord. Sa 30 sa English, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Yan sa English. Ngayon, wala ka talagang talo pag naglingkod ka sa Diyos eh. Amen? Ibigin mong Diyos ang buong lakas mo. O ano bang ginagamit natin sa pagtatrabaho? Yung lakas natin. Amen? Hindi yung pagkain ang nagpapalakas sa atin eh. Oh? Sasabihin nga natin, nagbabitamins nga ako, ba't hindi ako lumulusog? Oh. Hindi eh. Kain naman ako ng kain sa umaga, kain ako ng kain sa tanghali, sa gabi, payat pa rin ako. Oh. Wala kang magagawa. Ganyan talaga ang size ng katawan mo eh. Pero nga small, medium, large, extra large. O pag na extra large kayo, okay lang yan. Pag large, okay lang din yan. Basta lahat ay okay, medium, small, okay lahat yan. Dahil ang sukat ng ating katawan. Pero ang sabi ng Biblia, pagpapalain ka ng Diyos. Diintay mo yung pagpapala ng Diyos. Amen! Kaso sasagot niya ang Diyos pag ayaw niya pa. No! Hindi pa kita pagpapalain. Kasi nagko-question ka pa sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi pa kita pagpapalain. Kasi tamad ka dumalo. Tamad ka magpuri. Tamad ka mag-ayuno. Lagi ka na naghahanap ng pagpapala. Lagi lang gusto mo
nandiyan kagad yung sagot ng iyong hiningi. Pag sinabi naman ng Panginoon na, wait, maghintay ka talaga. Habang naghihintay ka, nagpupuri ka. Habang naghihintay ka, nag-aayuno ka. Habang naghihintay ka, dumadalo ka. Pagkatapos magawa mong kalooban ng Diyos, darating ang pagpapala. Kaya ano sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagkatapos mo na magawa ang kalooban ng Diyos, ang isasagot na, yes! Yes! Nandyan ang tugon ng Diyos. Amen? Kaya itong ating mga kababayan, gusto ng langit, ayaw naman maglingkod sa Diyos. Ating mga kapatiran, gusto ng pagpapala, ayaw naman magtrabaho para sa kanyang kaligtasan. Ang pinagtatrabaho para sa kanyang physical na katawan, napapagod lang. Di ba rin maging busy ka sa pagtatrabaho, mapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho, o ikaw ay naging milyonaryo kagad. Hindi. Yung iba nagtatrabaho, tanungin mo, ba't hindi ka nagtatapat, hindi ka nagbibigay ng tithes and offering mo? Wala eh, eksakto lang eh. Eksakto lang yung kinita ko eh. Katunayan nga eh. Ang dami ko pang utang sa tindahan eh. Hindi pa ako nakabayad. Walang action sa trabaho. Baon pa rin sa utang. Ano ba yan? Pero yung mga hindi nagtatrabaho, sabi nila, ang Diyos nagpo-provide ng aming pangangailangan. Amen? Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho, wala nangyayari, ay bigay mo ng buong panahon mo sa Diyos. Wala kang pagkalugi. Amen? Walang pagkalugi. Dahil ang Diyos nagpo-provide ng ating pangangailangan. Dear Jesus is the greatest provider. Dear Jesus is the greatest physician. Imagine, ang mahal na Panginoon, tignan nyo, gaano kabuti. Hindi naman siya naging eksperto, nag-aral ng pagiging manggagamot. Hindi siya naging manggagamot. Sa kanyang pag-aaral, wala kang mabasa sa Biblia na nag-aral siya, naging dalubhasa manggagamot. Hindi. Pero bakit? Yung power niya. Amen? Sinabi niya, bulag, makakita ka. Ang bulag, nakakita. Pilay, makalakad ka. Ang pilay, nakalakad. Bingi, makarinig ka. Ang bingi, nakarinig. Grabe yung iisipin mo. Hindi nag-aral ng pagiging doktor. Ang mahal na Panginoon. Pero yung kanyang salita, sa atin, hindi ko nga alam ang gamot eh. Inom ng gamot sa aking sakit. Hindi pa rin ako gumaling. Yung nilayan sa una ating mga pastor. Brother Nanding, magsisi ka sa iyong kasalanan. Pagkatapos magsisi, mag-hallelujah, praise the Lord ka. Sabi ng ating mga pastor, lahat ng sakit, maalis ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng ating karamdaman mula ulo hanggang talampakan, salamat sa Diyos, pinagaling ako. Amen! Yung power of God na nandito sa ating gawain. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, seryoso ka maglingkod sa Diyos, sigurado ang sagot ng Diyos sa iyo, pagpapalain kita anak. Amen! Kaya bawat naglilingkod sa Diyos, meron nga ako nakita doon sa sa Facebook ko, meron na ring ibang fellowship. Sabi nga, ang Diyos nila ay nagpapagaling. Totoo naman. Ang Diyos nagpapagaling. Sabi ko, maganda yan. Pero pag hindi kaya ng panalangin, bumili ka ng gamot. May katulong pala yung gamot para ikaw gagaling. Pero sa atin, salamat sa Diyos. Amen! Pag sinabi natin, mahal na kapatid, magsisi ka. Baka meron kang pagkukulang sa mahal na Panginoon. Magsisi lang. Mayroon magkaroon ng sakit ang bata,
Hindi mo alam kung ano nararamdaman yan. Oh. Kaya dapat yung magulang ang magsisi. Pag may sakit yung ating mga anak, hindi natin alam kung anong pagkukulang ng ating anak. Kaya hindi siya yung magsisisi. Ikaw na magulang, ikaw ang may alam ng kasalanan mo. Baka hindi ikaw ang pinaalalahanan, yung anak mo ang pinaalalahanan. Amen? Hindi bali kung ikaw matanda, alam mo ng kasalanan mo, di magsisi ka sa iyong pagkukulang, sa iyong kasalanan. Alam mo na yung kasalanan mo eh. Amen? Kaya nung isang araw habang ako'y nagpupuri, grabe, pagbukas ko ng aking cellphone, oy, aksidente ang nangyari. Pagkatapos ng pagtika-tika, pagkatapos ng celebration ng mahal na araw sa isang lugar, grabe, yung mga nagbakasyon, pinasyalan ng mga loved ones, pinasyalan yung mga kaibigan, pauwi na. Nako, yung bus na sinasakyan nila, pumutok ang gulong sa una. Yung bus, ayun, dire-diretso sa bangin. Kawawa naman yung mga nakasakay. May higit para sa 50 ang pasahero. Ang sabi, overload. Oh. Kasi pagka may aksidente talaga sa kalsada tungkol sa bus, ang sinasabi na lang kagad, overload. Ganon din sa barko. Pag mayroong barko na lumubog, ang sasabihin kagad, overload. Oh. Grabe. Bakit yung eroplano? No. Seating capacity. Minsan hindi pa seating capacity. Oh. Kulang pa. Bumaksak. Bakit hindi siya sabing overload? Eh minsan, hindi natin alam kung ano ng sitwasyon ngayon. Pero tayo na naglilingkod sa Diyos, di baling overload ka na naglilingkod sa Diyos, di ka nag-a-absent, dumadalo ka, katanggap-tanggap ka sa Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos, amen! Di baling overloaded ka, oh? Miyerkules, sumadalo, Webes, sumadalo, Biyernes sa overnight, Sabado nag-aayuno, Linggo, dumadalo, humaayo pa, namumuhay na may kabanalan, lahat ng bagay ginagawa mo para sa Diyos. Di baling ma-overloaded ka sa paglilingkod sa Diyos dahil pagbaksak mo, langit ka pa rin. Everybody say praise the Lord. Hindi katulad sa ating mga kapatiran ngayon, nako, iba't tinamad na dumalo, ganyan talaga. Dahil ng isang araw, pati kaligtasan mo, ayaw mo na ipagtrabaho. Yung dumadalo ka, ayaw mo magsikap na gawin ang kalooban ng Diyos, para pagpalain ka, ayaw mo na ng pagpapala. Paano pa yung kaligtasan na hindi mo pinagtatrabaho, ayaw mo na maglingkod na may katapatan sa Diyos? Wala na sa iyo itong sinasabi ng Lucas. Doon sinasabi ng Marcos 12:30 na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Pag yan ay nawala na, hintayin nyo na magkasakit kayo sa puso. Sige lang. Di ba kayo naman na magdurusan yan. Hintayin ninyo na magkaroon kayo ng sakit sa pag-iisip. Hintayin nyo talaga yan. Hintayin nyo na magkaroon kayo ng sakit na mawalan kayo ng lakas. Hintayin nyo. Ang huli, hintayin nyo. Baka pati kaluluwa nyo, magkasakit na rin. No? Paano hindi na pinapalaga ng paglilingkod sa Diyos eh? Pag itong nandito sa Marcos 12:30, wala na sa mga kapatiran, ang impyerno ang isipin mo. Hindi lumalamig, nananatiling mainit, ang uod hindi na mamatay. Doon ang pupunta ng mga ayaw magpahalaga sa kaligtasan. Pero tayo nagsisikap na magawa ang kalooban ng Diyos.
pinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan, natutuwa ang Diyos. Nandiyan ang pagpapala ng Diyos. Amen! Kaya sabi nga na ating mga pastor, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang matatanggap mo. Imagine physical blessing, good health. Material blessing, puprovide na malapay nun lahat ng pangailangan mo. Financial blessing, magugulat ka kahit wala kang trabaho, meron kang pera sa bulsa. Spiritual blessing, ayaw mo sa impyerno, gusto mo sa langit, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen! Ganyan. Eh kapag nasa gawain ka, i-concentrate mo kagad ang puso, isip, lakas, buong kaluluwa mo. Amen! Kaya nga nasa gawain ka ng malapay nun para magpuri ka ng buong lakas. Amen! Pag nasa gawain ka, maglingkod ka sa Diyos ng buong puso mo. Oh? Wala kang ibang iniisip kundi ang kabutihan ng Diyos. Buong kaluluwa mo, I thank you, dear Jesus, buhay pa ako. Na ako'y nakapaglilingkod sa'yo, nakakadalo ako. Amen! O buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. That is the greatest commandment. Grabe. Kaya kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, wala ka nang dapat isipin. Ang Diyos, pinupuri mo. Siguradong langit ang babaksakan mo. Langit ang naghihintay sa iyo. Dahil anak ka ng Diyos, magmamana ka ng buhay na wala hanggan. Amen! Kaya iba natin mga kapatiran, nandyan. Sige lang, wala namang problema. Kung nagpapagod kayo sa pagtatrabaho, hindi naman namin problema. Kung sasabihin ninyo, kaya ako nagtatrabaho para magbigay ako. O bakit? Salamat sa Diyos. Nakakasunod ka sa utos ng Diyos. Kaya nga ako nagtatrabaho para may maibigay ako. Eh kung wala na nanalangin sa iyo, yun ang iisipin mo rin. Amen? Kung wala nagpapaalala sa iyo, yun ang iisipin mo rin. Kasi iba natin mga kapatid, hindi, nagtatrabaho ko para may maibigay ako. Yun ang pinagtataka ko. Trabaho ng Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Linggo, wala naman sa gawain, absent pa rin. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho. Lunes hanggang Linggo. O, isipin mo ito ha. Sabi rito ng Lucas 12. O, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ayan na. Yan, napapagod na lang kayo. Napapagod, trabaho ng trabaho, kaya yung iba, sabi, may utang pa ako. Nagkautang na sa trabaho, pagod na sa trabaho, nagkautang pa sa Diyos. Pag tinanggal ng Diyos sa iyo yung lakas mo, paano ka makapagtatrabaho? Pagkaroon ka ng sakit, hindi ka na makakapasok. Kaya nga yung iba, sayang, ang oras at panahon na ginugugol sa wala. Pero isipin mo, kapag ikaw ay anak ng Diyos, sundin mo muna ang kanyang utos. Ahabol na lang sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Amen! Seek ye first nga Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Last verses, sabi rito sa Galatia 2:20. Basa. Sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 12, versikulo 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Amen. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Everybody say praise the Lord. O, tingnan nyo. Kung iniibig mo pala ang Diyos. Amen. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa atin
O, ngayon, sabi mo, ay, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. O, di dapat sumusunod ka sa utos ng Diyos. Napako ka pala sa krus eh. Kasama ni Kristo eh. At hindi na ang buhay mo ngayon kinabubuhay mo para sa iyong sarili. Ikinabubuhay mo na para sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ulit-ulitin nyo na babasahin niya. Sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, isang tiyak na bagay, masusunod natin ang utos ng Diyos. Ulitin ko, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Everybody say, praise the Lord! Kaya nakakadalo ka dahil iniibig ka ng Diyos. Amen? Pag hindi ka nakakadalo, pinipigilan ka ng demonyo. Yan lang yun eh. Pag nakakadalo ka, ibig sabihin mahalaga sa iyong kaligtasan mo. Mahalaga sa iyo ang Diyos. Dahil iniibig ka ng Diyos. At napako ka na sa krus na kasama ni Kristo. Amen! Eh yung iba nga para masabi nila na naglilingkod sila sa Diyos, ginagaya nila si Kristo. Nagpapapako din sila sa krus. Oh, ginagaya. Nagpipinitensya. Oh, tapos na ang mahal na araw. Kaya kawawa naman yung na-aksidente ng mga kababayan natin. Diyan sa Nagkarlan. Nueva Ecija yata yan. Oh. Nahulog ang bus. Ang nakaligtas, konduktor lang. Paano tumalon yung konduktor? Oh. Buti, maagap yung konduktor, kundi kasama siya dun. Driver, patay. Mga pasahero, patay. Nagkalasog-lasog ang sasakyan, ang bus, pati ang mga pasahero. Ganon ang kamatayan na sinapit ng mga kababayan natin na aksidente. Kahabag-habag, kawawa naman sila. Hindi tayo natuwa na mayroong mga namatay sa aksidente na yan. Naawa nga tayo. Kaya nga, pinag-pray ko nung nadinig ko kagad yung balita na yan. Yung mga loved ones kagad ang naisip ko. Pagkatapos silang mag-akap-akapan, pagkatapos silang mag-selebrasyon ng kaunting oras dahil sa bakasyon, pagkatapos pag-uwi na, hindi na nila makakapili ang kanilang mga mahal sa buhay. Grabe nangyari aksidente. O panin dito sa lugar ng Abra at sa Ilocos Sur. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Hanggang ngayon, pinaglalaban nila yung kanilang pinaglalaban na mamamatay na lang sila. Sa pakikipaglaban, wala pa rin. Di baling mabuhay ka na tumanda ka, na naglilingkod ka sa Diyos, nasusunod mo ang kalooban ng Diyos. Grabe. Kaya paano nangyari yung earthquake sa Taiwan? Hallelujah. Meron kagad warning ang mahal na Panginoon. Baka mag-tsunami sa Pilipinas. At ngayon, nangangamba na naman ang pagputok ng grabe, ng bulkan. Nangangamba na naman yung iba. Siyempre, nayanig na naman ang lupa. Oh. Kaya yung mga bulkan, delikado na naman. E paano, biglang tumama sa atin itong sinasabi natin, super killer earthquake. Grabe. Maraming mapamatay, maraming mapapahamak. Kaya hindi natin talaga hawak ang ating buhay. Diyos na lang ang nakakaalam nito. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat, meron tayong Diyos na ating tinatawagan. At meron tayong propeta sa ating bansa, ating malapastor, Evangelista Wilder Estrada Almeida, na nanalangin sa atin. Hallelujah! Hindi niya napansin, magmula nung ating malapastor na punta sa Talipa, Ulo, Sulu. O tingnan nyo, 24 years na ngayon, this coming October, natigil na mga abusayap.
natigil na sila. Wala na. Ang pinag-uusapan pa rin natin yung kabutihan ng Diyos. Amen! Ang pinag-uusapan at pinagpapatotoo pa rin ng mga 12 prayer warrior kung paano sila iningatan ng ating mahal na Panginoon. Ganon din yung ating mga kapatiran dyan sa Taiwan. Magpapatotoo yan kung paano sila iningatan ng mahal na Panginoon sa lindol na nangyari sa kanila. Hallelujah! Kaya kung tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon nandito sa ating overnight prayer, ang pinag-uusapan natin yung kabutihan ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin kung paano tayo iniligtas na ng Diyos. Kung paano tayo maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Kaibigin natin ang mahal na Panginoon ng buong lakas, buong pag-iisip, buong puso, at ng buong kaluluwa. Pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, sigurado tatanggapin natin ang pagpapala na nangmumula sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo magpuri umawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Oh, thank you, dearest Jesus, for your loving kindness and tender mercies, Lord God. Thank you so much, dearest Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Awitan natin ating mahal na Panginoon, the goodness of God. Hallelujah! Tayo natin magpuri sa ating mahal na Panginoon, Tagalog ng the goodness of God. Praise to dearest Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ating mga viewers, lahat ng ating mga kapatiran. Hallelujah! Meron man tayong babaunin ng salita ng Diyos. Kahit saan tayo pumunta, meron tayong gabay ng Diyos. Hallelujah! Espiritu ng Diyos, lagi natin nararamdaman sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa prayer ng ating mga pastor. Prayer ng Bilabilang family. Hallelujah! Sa mga manggagawa, hallelujah! Na patuloy nag-aasikaso ng mga banal na gawain ng mahal na Panginoon. Patuloy natin pinapangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Hawak mo sa iyong kamay, nasa aking pagmumula, hanggang sa pag-ibig. Awin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Akala ko ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y
mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Hallelujah. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay Amen. ko, Buong buhay ko'y lahat iaalay ko sa iyo, para mahal na sa'yo. Lahat para sa iyo, mahal na Panginoon. Kailan man di Buong buhay ko magbabago para sa iyo. ang kabutihan Buong lakas ko, mahal na Panginoon. Buong pag-iisip, buhay buong ko, kaluluwa, buong buhay at iaalay buong ko, puso ko, mahal na lahat Panginoon. para Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kailan man di Amen. magbabago Thank you, ang Jesus. kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa lahat ating minamahal ng mga patiran, lahat ating mga viewers, kumapit tayo na mahigpit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hawakan natin ang pangako ng mahal na Panginoon na di tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. I will never leave thee nor forsake thee. Hallelujah. Kaya kung paano sa mga iba't ibang bansa ngayon nagkakaroon ng hallelujah, earthquake, katulad sa Taiwan, sa Japan, sa China, kung saan-saan, sa Mexico, hallelujah, para talagang niyayanig na talaga ang kapaligiran. Dito naman sa ating bansang Pilipinas, hallelujah, meron na namang warning, hallelujah, ang PBOX, hallelujah, sa nangyaring earthquake sa abroad. Sabi nga, wala nakakaalam niyan. Pero pag yan ay pinaintulutan ng Diyos, hallelujah, tayo na mga anak ng Diyos, alam natin, meron tayong Diyos na nag-iingat sa atin. Hallelujah, kaya ang ating gawin, hallelujah, sa araw-araw ating buhay, lagi na tayo nagpipray. Amen! Kung yan ay mga warning at mangyayari, dapat lagi tayo nagpipray. Lagi tayong merong relasyon sa ating mahal na Panginoon. Meron tayong ugnayan sa ating Diyos upang tayo makatiyak ng ating proteksyon. Paano nga yung ating mga kapatiran ng mga hindi nakakadalo? Alam niyo, nadinig ko lang dun sa biglang sigawan dun sa Taiwan. Sabi ng ibang nagsisigawan, "Help me, Lord! Help me, Lord! Protect me, Lord! Protect me, Lord!" Bigla tuloy silang napatawag sa Diyos. Ganun pala ang magiging sitwasyon ng tao. Kaya itong ating mga kapatiran, lagi na kayong binibigyan ng warning ng mahal na Panginoon. Maka isang araw, siyempre ibang mga lingwahe yung nandun. Nadinig ko na lang nagsisigawan. Meron tayong mga kapatiran humingi ng back-up prayer. Hallelujah. Kahit gaano kasagana ang isang bansa, pag tumama ang ganyang sitwasyon, ang ganyang bagay, wala, babaksak.
ang kanilang mga building. Sabi nga, nagsasayawan na. After 25 years, grabe oh, ang haba ng panahon, 25 years, yan, tumama ang 7.5 earthquake sa Taiwan. Paano dito sa ating bansa? Lagi nang may warning. Mamaya, pag pumitik ito na mismo, nag-warning ang PBOX. Baka, sabi nga, pinakamababa, intensity 8. Naku po, Diyos ko. Baksakan sigurado ang mga building. Kaya, yung mga mahilig magpatayo ng bahay na matataas, hallelujah, maganda lang sa tingin. Pagbaksak niyan, durug-durug yan. Sabi ng Biblia, walang nakatayong bato sa kapwa bato na hindi babaksak. Kaya sa ating mga naglilingkod sa Diyos, pangawakan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, lahat tayo ingatan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo pinag-pray sa lahat ng ating mga kapatiran. Lahat tayo, mga viewers. Opo, mapagpalang Diyos ang walang. Pangalan pinakamamahal ng Jesus. Para pa yung wala kami ibang inaasahan kundi ikaw. Ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin, mahal na Panginoon. Kung paano mo kami pinagaling, kung paano binago ang aming mga buhay, at kung paano mo kami tinawag sa magulong sanlibutan ito, naging anak mo kami, mahal na Panginoon. Bilang mga anak mo, mahal na Panginoon, proteksyonan mo kami sa panahon ng kalamidad, mahal na Panginoon. Sa panahon ng bagyo, ng lindol, at ng mga naglipa ng mga karamdaman sa sanlibutan, proteksyonan mo kami, mahal na Panginoon. Ang kaisa-isa naming buhay na ito, mahal na Panginoon, hallelujah, wala po kaming magagawa kung saan ng amin. Kaya lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon, ingatan mo ang mga kapatiran sa Taiwan, sa Japan, mahal na Panginoon, sa mga tinamaan ng kalamidad ng earthquake, mahal na Panginoon, hallelujah. At dito sa aming bansa, mahal na Panginoon, kabaga mo po ang aming mga kababayan, mahal na Panginoon, hallelujah, na sila mismo, hallelujah, sa kalang mga hangarin, na hindi nagkaroon ng katuparan, mahal na Panginoon, nagpapatayan, mahal na Panginoon, kabagan mo mga MP, ang mga military, mahal na Panginoon. At ganun din kabagan mo mga loved ones, mahal na Panginoon, ng bus na nahulog, mahal na Panginoon, sa nagkalan ng Ebesia, mahal na Panginoon, kabagabag. Alam mga kababayan namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Alam mga nangamatay doon, mahal na Panginoon. Alam na lahat kami, mahal na Panginoon, umaasa din para sa aming mga mahal sa buhay, na sila'y malayo sa aming mga piling, ingatan mo rin sila, mahal na Panginoon. Lahat ng mga loved ones, sa mga kapatiran, lahat ng mga miyembro ng ministeryong ito, proteksyonan mo, mahal na Panginoon, aming mahal na pastor, bigyan mo ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, upang kami patuloy na may pagpipray, mahal na Panginoon. Mga beloved Almeida children mula sa pangalan hanggang sa bunso, mga beloved ministers, mahal na Panginoon, hallelujah, lahat kami ng mga manggagawa na ministeryong ito, mahal na Panginoon, hallelujah, lahat na maginagamit sa mga nagawain, ang mga nag-aalay ng prayer and fasting, mahal na Panginoon, hallelujah, para sa darating na solar eclipse pa pala, mahal na Panginoon, kami dumadalangin, proteksyonan mo kami, mahal na Panginoon, anuman po ang mangyayari, magaganap, mahal na Panginoon, ikaw lamang nakakaalam, hallelujah, pinakamamahal na Panginoon Jesus, lahat kami ng mga anak mo, proteksyonan mo kami, ingatan mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah, physical, material, financial, spiritual, pagpalay mo lahat ang mga kapatiran, ang mga umiibig sa iyong gawain, mahal na Panginoon, patuloy silang mahipo ang kanilang mga puso, patuloy silang magkaloob para sa iyong banal na gawain, pagpalay mo kami, pangawakan mo kami, madatnan mo kami na mainit na naglilingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lihas po natin ating mga sarili. They shall hands in the sick, and the sick shall recover. Sipin natin ating mga pastora naglihan sa atin. Hallelujah, by faith, pati mga manggagawa na kasayin sa mga outreach station, mga nangunguna. Hallelujah. Yes, Lord, there is Jesus. We know there's nothing impossible in the name, Lord God. Hallelujah, malapayunat mo mapagpalang kamay. Abutin mo lahat ng mga kapatiran, may mga sakit, pagalingin mo. Ang mga problema, ilutasin mo, mga natitirang kainan at mga bisyo, tanggalin mo. Pagpalay mo kami lahat, malapayin bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay upang kami patuloy
na makapaglingkod sa iyo, makapagligtas pa ng mga kaluluwa na maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Demons upon primitive sickness and diseases, command us out. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in Jesus' name. Fever and flu, cast out in Jesus' name. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, halo lahat ng klase ng sakit sa mga bata ngayon. Halo maalis, gumaling. Halo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Problema malutas, hallelujah. Hallelujah, lahat ng kaguluhan sa pamilya ng mga kapatiran. Alisin mo, malapay, pagkalumong kapayapaan, malapay noon. Mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho, malapay noon. Pagpalay mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus, amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, huwag sabihin, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Taas natin ating mga banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Uriin natin pinakamamahal na Jesus. Sa daliya patuloy tayo magpakainit, magpakaningas, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy ang ating gawain, bago to normal ang ating gawain Wednesday, Friday, and Sunday. Dito sa ating pastoral house, sa Barangay Nagsabaran, Bangka La Union, Wednesday, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Friday, overnight prayer natin. Salamat sa malapayan sa ating pagpapatuloy ng ating overnight prayer. Hallelujah. Alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Hallelujah. Malapit na tayo matapos uli sa ating overnight prayer. Linggo, ang ating gawain, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon o alas 4 ng hapon. Basta regular nating gawain Wednesday, Friday, and Sunday. At sa Darigayos, hallelujah. Hallelujah, ating araw ng Webes, ang ating pong Bible study sa Darigayos. Hallelujah, sa bahay po na ating Bilabid Barangay Captain Rolando Casipit. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At sa Bagi, hallelujah. Ating gawain dyan, Wednesday, Friday, and Sunday. Wednesday, ang ating gawain, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. At araw ng Biyernes, alas 12 rin ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Parehas na yan, Wednesday and Friday, para sa ating gawain. Dahil di naman overnight yan. Pag Linggo, ang ating gawain doon ay alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Dahil pagkatapos ng gawain sa Baknotan, uwi pa tayo dito sa Bangar para makasama ating mga kapatiran na galing sa iba't ibang lugar sa ating pastoral house. At sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, na kung nais yun pumunta rito sa ating lugar, sa pastoral house chapel natin dito sa Bangar, madali lang po hanapin ito. Pagdating nyo dyan sa town ng Bangar, dire-diretso lang po. At pagkatapos makita nyo lang po yung Barangay Nagsabaran, Bangka La Union. At meron po tayong ways na pwedeng gamitin. Hindi ways na kalat. Meron tayong magagamit sa inyong cellphone. Pasensya na kayo dahil ang nailagay doon ng naglagay ng ng Google, yung kasalukuyang na bagyo, yung chapel natin. Yun ang nailagay, pambira naman. Nung nagbagyo, yun ang nailagay dun sa ways natin ng Google. Talagang gugulo-gulo-gulo. Kaya pagpunta nyo, ating mga kapatira na galing sa mga lugar na malalayo, pag ginamit nyo yung Google nyo, makikita nyo po yung pinto natin na panahon pa na bagyo. Sisikapin natin na may paayos na yan para medyo, ewan ko kung mababago pa natin yan sa Google.
Hindi ko alam kung mababago pa yan, kung paayos natin. Kaya kahit may bagyo, kahit walang bagyo, kung gusto nyo pumunta rito, nandito lang kami sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. Hallelujah. At pwede nyo po akong kontakin, tumawag po kayo. Nandito na ako sa Pastor Laros, maliban lang kung walang mga gawain na pupuntahan ko at mayroong mga kapatiran na nagre-request na sila'y bisitahin. Tumawag po kayo sa 0981-402-2062. Yan po ang aking number para sa aking cellphone. Para makontak nyo po agad ako. At kung hindi naman kung alam nyo yung cellphone ng aking mga anak, pwede rin kayong kumontak sa kanila. Kung sila'y mga friend ninyo, pwede kayong kumontak sa kanila. At sa ating gawain dito, nagpapatuloy po tayo sa ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po yan. Hallelujah. Kaya minsan mahina ang ating signal, bigla kami nawawala. Pero pag nabuksan na po yan, naumpisan yung ating programang Jesus Miracle Hour, tuloy-tuloy po yan hanggang sa matapos. Kahit minsan humihina ang signal, kaya minsan yung mga patotoo ay hindi nagiging kompleto. Pero tuloy-tuloy pa rin yan. Basta't yan po ay naumpisaan, siguradong matatapos. Jesus Miracle Hour, Facebook Live, gabi-gabi yan para sa ating gawain. At pagpalain din na ating maraming Diyos, mga viewers, lahat ng ating mga patiran. Sabi nga, yung mga nakausap ko dun sa natapos nating crusade sa Baguio, 4 days crusade. Salamat sa tagumpay ng Banal na Krusada sa Baguio at sa iba't ibang mga outreach station na nag-iimbita sa amin dyan sa Candelaria, dyan sa Zambales na hindi kami nakapunta. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat. Sa first prayer ng ating beloved Honorable Pastor Evangelist Estrada Almeida. Kaya dun sa lahat ng natapos na mga pagkukusada, sa lahat na natapos ng church anniversary, salamat po sa inyong imbitasyon kahit hindi po nakapunta. At meron na naman mga kusada itong buwan ito ng Abril hanggang sa susunod na naman na buwan hanggang December na naman. Meron naman mga crusade anniversary. Meron naman po mga nag-iimbita. Kaso talagang hallelujah. Sabi nga hintayin natin ang tamang oras at ang tamang panahon. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Pagpalain din natin pinakamamahal ng Jesus. Sa lahat ating mga viewers, lahat ng mga kapatiran, ibigay muna tayo para sa ating kalagdagang pangailangan, para sa ating balalagpuan. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa Panginoon, pinakamamahal ng Jesus. Salamat po muli, malapay sa natapos na aming gawain overnight prayer. Salamat sa pagpupuri ng Joyful Solemn. Salamat malapay na sa mga ginamit mo ito kayo sa banal na pulpito. Salamat sa mga testimonyo ng mga kapatid na nagbibigay kalakasan. Aming pananampalataya sa paglilingkod sa iyo. At salamat din sa mga special na awitin ng mga kapatid na malapay noon. Hallelujah, na lahat ng aming mga ginagawa dito ay nakalulugod sa iyo, malapay noon. Dahil ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat din po, malapay sa awitin ng choir, malapay noon. At salamat po sa pagbibigay ng kapwa-tandog ng mga kapatiran. At sa mensahe ng kaligtasan namin na pag-aaralan na yung mga salita, malapay noon. Salamat din sa mga kapatiran, nagbibigay, malapay noon, para sa karagdagang pangailangan namin ba na nagawain, malapay noon na kami po, hallelujah, makabili ng panibagong camera namin magagamit dito sa gawain, malapay noon. At sa aming pong pagpapaayos pa ng aming bahay sambahan, malapay lubin mo, hallelujah, na kami po ay pagpalay mo at maayos ang dapat maayos para sa iyong gawain, malapay noon. Aming inaangkin ng pagpapala at ng tagumpay sa pangunang panalangin ng mga Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida. At kung saan man po kami dadalhin muli, malapay noon, para sa aming pagkukursada sa iba't ibang lugar. Ikaw pong bahala, malapay noon. Ikaw mag-provide na aming mga pangangailangan. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid ang matapat na naglilingkod sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.